servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Sumikat po ng sobra si Jesus. And everybody wanted to speak to Him. Gusto na lahat magpakausap sa Kanya, magpahil sa Kanya na nakapamon ang buhay niya. Luke chapter 5, verse 15 to 16. Ito ang ginawa niya, sabay-sabay natin basahin. Yet the news about Him spread all the more, so that crowds of people come to hear Him and to be healed of their sickness. But Jesus often withdrew to holy places and prayed. Si Jesus po kahit sobra-sobra ang trabaho, ang ministry, He made it a point to withdraw. And again, He went to lonely places to pray. Another scripture verse that I'll be using today is Psalms chapter 139, verse 14. Sabay-sabay po natin basahin. Alam niyo ba, nung kayo ay ginagawa ni Lord sa sinapupunan ng inyong magulang, parang jigsaw. Siya mismo ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Yung mga nakikita physically ninyo, kahit hindi nakikita ninyo. Your emotions, your thoughts, and all. Psalms 139, verse 14, all together please. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. This is actually David declaring a prayer. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Talagang ako ay inayos at ginawa mo ng mabuti. The word of the Lord. For us to be able to experience life and to savor life, the tip number 3 is practice self-care. So, sabay sabihin, practice self-care. Ibig mong sabihin yan, love yourself by honoring your needs. Sabay sabihin, love yourself by honoring your needs. Meron ba akong maling narinig yun? Tama ba ang sinabi mo, love yourself? Parang hindi mo masyadong naririnig yan. Ang palagi mong naririnig, love others, love God, love yourself. Is it something that we should really do? Totoo po, nais ng Diyos na magmahal tayo lahat sa kapwa. Ngunit para ito ay maganap, dapat meron ka rin pagmamahal sa iyong sarili. Ulitin ko po, para maganap ang pagmamahal sa kapwa, dapat meron ka rin pagmamahal sa iyong sarili. Ang tao hindi nagmamahal ay hindi marunong magmahal sa sarili. Simple lang po, you cannot give what you don't have. And if God wants you to give love, not just for Christmas Day, but to give love to everybody, it is assumed that you actually have love in your heart. Ang mga taong hindi makapagbigay ng pagmamahal, ayan yung mga taong wala gaanong pagmamahal sa kanilang puso. Ito yung mga masasakit magsalita. Naalala ko noon, nung high school ako, di ba alakas ng alas ka ng high school? Naku, yung meron kaming kurso sa meron kaming subject sa biology. Sabi ng classmate ko na pinakamalakas yung alas ka sa amin. Alam mo ba, hindi po ako naniniwala sa Darwinian theory of evolution.
Sabi ng teacher natin sa biology, bakit? Hindi ka naniniwala sa Darwinian theory of evolution. Ikaw ba ay religyoso? Hindi po, ma'am. Eh bakit hindi ka naniniwala? Kasi po, kung totoo ang sinasabi ni Darwin na galing tayo sa undoy, bakit po ito kanabi ko si Richie mo mga kabayo? Yung ganun, ang lakas niya makalaska, in fact. But, kung yung sisiya sa atin, pag nagkikita-kita kami, parang ngayon ko lang naiisip, I will trace my steps backwards. That guy is a lonely family. Kaya pala, tanongin niyo ko, ano? Mas malakas, kaya pala. Kapag sumakay ka ng aeroplano at nag-demo ang stewardess, at kapag sakay pa ganun siya, di ba? Pag ganun yung stewardess, ano? At sasabihin sa'yo, even daw na mas drop ang cabin pressure at medyo magkulang ang oxygen sa loob ng aeroplano, meron ang ulo. Di ba ano? The source of oxygen. Ano ang instructions niya sa'yo na kauna-unangan? Ilagay mo muna sa sarili mo ang maskara ng oxygen bago ka tumulong sa katabi mo. Simple lamang po. Kasi kapag hindi ka nakakahinga, hindi mo matutulungan yung katabi mo. Ganun po ang sinasabi natin. Kung wala kang pagmamahal sa sarili, hindi ka makakapagmahal sa iba. Ang lalaki, ang asawa na hindi makapagmahal sa kanyang asawa, siya mismo kulang ang pagmamahal sa kanyang sarili. Ang sabi ng isang husband, minsan ng kanilang anniversary, may bibigay ako sa iyo, gift, happy anniversary, may gift ako sa iyo, pero malaan mo. Sabi ng misis niya, first time, may gift ka sa akin, pinapakulaan mo ba? O sige, bigyan mo ako ng clue. Sabi ng asawa niya lalaki, ito bibigay ko sa iyo, kailangan mo ito sa leg mo. Uy, siguro, bibigay mo sa akin, kwintas. Hindi, sabi ng asawa lalaki, ano bibigay mo sa akin? Paghilod. Kailangan tayo sa leg. Kung wala kang pagmamahal sa puso, wala kang ibibigay. Kaya pala si Jesus, nung sinabi niya sa akin ang greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, your mind, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. Hindi niya sinabi, love your neighbor and hate yourself. Sinabi niya, love your neighbor as you love yourself. The one big message I'd like to share with you today is to enjoy life. You need to love yourself by honoring your needs. Si Jesus po mismo ang na-demonstrate dito. Luke chapter 5:15-16. Pagod na pagod siya. Ang daming nagpapahil. Ang daming gusto magpa-counseling. Ang daming pang gusto mag-preach at mag-talk siya. Ngunit ang sabi ng Biblia, the news about Jesus spread all the more, so the crowds of people came to hear him to be healed of their sickness. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Nirespeto po niya ang kanyang pangangailangan kapag-isa, magdasal, magpahinga, siguro magmerienda. Kasi kapag hindi niya ito ginawa, lalo siya hindi makakapaglingkod sa iba. Pinagbigyan ni Jesus sa kanyang pangangailangan kapag isa mapagpahinga, inihanda ang kanyang sarili sa darating na nakakapagod na pagbibigay ng sarili sa iba. Ang dahilan, siyempre, para mas makapaglingkod na iba. Loving yourself, napakahirap intindihin ng ibang tao yan. Tanongin mo, bakit? Kasi hindi nila alam ang distinction between selfishness and self-love. Magkaiba po ang selfishness at self-love. Ang selfishness is destructive. Ang self-love ay creative. The difference is simple. Selfish is meeting your own needs and your own needs only. Self-love is meeting your needs so that you can meet the needs of others even more. Naiintindihan niyo po ba ang distinction? Hindi ko matagalog yan. Self-love. Paano natin gagawin yan? Meron ba, simply by honoring your needs, hindi tayo sanay dito. Naalala ko at marahil ganito rin ang karanasan ninyo. Nung maliit ka ang tungo sa'yo, deny your emotions. Paano nangyayari yan? Naglalaro ka. May sister ako sa kanina, may likod ng mga bata. Tama o tama? Tama. Ay, ang likod nila. Tapos sinasabay mo na, huwag kang malikod na. Pakalikod pa rin tayo ng takbo. Tapos kung maliit ako, dahil sa kalikod ako, madala pa ako. At pag nadala ako, wasakit tuhod ko, dumudugo. At pag dumudugo na yan, pupunta ka sa namin, umiiyak ka, hinintay ka ng amoy.
sabihin ng nanay mo, alam mo, pag nasa katagaling ka pa, anong sasabihin siya ng magulang mo? Ang likot mo kasi! Nagkakaka gawin! Tapos may sa kasama ng tanong mo! Di ba ano? Nagkakaka na! Umiiyak na! Nasaktan na! Papaluin ba? Ang mas mahirap dyan, umiiyak na lalo pang iiyak. Anong sasabihin ng nanay? Huwag kang iiyak! Di ba ano? Hindi mo maintindihan ngayon? Pero ako, ganun ang ginagawa ko sa lahat ko yun. Kasi nabi ko, kaya. Kasi baka may sumunod, di ba? Nakabuti. Ang pumapasok sa isip ng bata, hindi mahalaga ang nararamdaman mo. At huwag mong ipaparinig sa akin ito. In short, you have no value. Kaya huwag ka na mag-express ng sarili mo. Ang mensahe, subconsciously, hindi ka mahalaga. Kaya kapag may mga kailangan ka sa sarili mo, huwag ka nang kumibo, mapapalo ka lang. Lalo magiging miserable ang buhay mo, lalo ka lang nasasaktan. 5 needs that we usually neglect. Consequently, marami po tayo mga needs na binabaon dahil sa kaisipan na ito. Dahil akala natin makasarili, makasama itong mga ito. Ngunit, hindi ito inuturo ng kabulungan ng salita ng Diyos. Ang inuturo ng Diyos, for us to be able to love others, we should be able to love ourselves. 5 sa ating mga needs na madalas natin binabaon at tinakalimutan na dapat natin tugunan in order to savor life. Number 1, you need rest. Sabay-sabay sabihin, you need rest. Malakas. You need rest. Love yourself. Get some rest. Pakitabi ka, friend, sa kanan. We have to be, friend. Mamahin ka. Hindi, ibig sabihin, mamahin ka. Kasi, baka naman pagod yan. May mga tao hindi ma-savor ang buhay. Kagigising pa lamang pagod na. Ang tawag po dito, chronically tired, ito po ay sagi ng prolonged stress. Ito po ang pinagmumulan nito. Kaya pag nag-serve po kayo dito sa feast, tapos nag-attend kayo ng formation courses namin, ang tinuturo po namin sa inyo, kailangan ka mag-prayer time. Tanong nyo, bakit? It not only makes you holier and stronger kapag ikaw ay nag-pray at araw-araw lumalapit sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang prayer time ay mini vacation? Para sa araw na yan, kahit 10, 15, 30 minutes, malaking bagay ito sa iyo. Pag-gising mo sa umaga, mag-iinit ka ng tubig, ilalagay mo sa tasa, ilalagay mo yung tsaa, sisinggutin mo yung singaw ng tsaa. Habang hawak ng dalawang kamay mo ang palinit na tasa, na akala mo giniginaw ka. Tapos, sisinggutin mo. You pray. This is what I do. I breathe healing, I breathe peace, joy, love, and hope. And I exhale all the pleasant things. I breathe in God's love, and I'll say, God love me today. Yakapin mo ako, Panginoon, kagaya ng pagyakap ko sa tasa nito. Simple, konting panahon, ngunit malaking bagay para sa akin. Pagkatapos mo kumain, pagod na pagod ka sa araw, nag-dinner ka kung wala kang meeting, kasama ng misis mo na ikwento ko na sa inyo, magkakad ka sa village. Habang ko kuya-kuya-kuya ang inyong mga kamay, dalawang lang, di ba? Naglalakad kayo sa village. Minsan, di ba kasama sila ay naglalakad sa village, nakita ng lalaki na isang lalaki na inom ng inom sa kalsada. Tinanong niya dahil bago lang sila doon. Sabi niya sa misis niya, sino yan? Sagot ng babae, yan ang ex-boyfriend ko. Alam mo, puro na lang pag-inom ang ginawa ng lalaki yan simula nung hiniwalayan ko siya 5 years ago. Sabi ng lalaki, uy, grabe. Ang tagal niya naman mag-celebrate. 5 years. Bigyan ng panahon mag-meditate, magsulat sa journal. Ako po, hindi kagaya ninyo. Kung ang Sunday sa inyong pahinga, ang pinaka-busy na araw sa akin ay Sunday. Napakarami gusto ko mausap sa akin, but what I want to make sure that I do is every Monday ako po ay nag-day off kahit kalahating araw lang. That is the time for me to relax, read, reflect, recharge, even relate all with friends, have a chat with friends. Pagkatapos 1 week, nasabak ulit. Pagkatapos pakisabi sa friend mo, friend, love yourself.
Get some rest. Number 2, you need money. Alam mo, ayaw yung maniwala niya. Ha? You need money. Pakitabi ng friends sa kanan, repeat after me, friend. Love yourself. Earn money. Kailangan din natin ng pera. Hindi pa sama ang kumita, hindi dito dapat kumikita ka. Ha? Dapat kumikita ka. Ang pare na naglimisa, dapat binibigyan natin ng stipend. Kasi po hanggang hindi libre ang gasolina at wala pa tayo sa langit, kailangan natin ng pera. Ang pare, obispo, kahit madali, kailangan natin lahat ng pera to sustain ourselves, even our ministry. Meron po pare, kulang ang kanyang pera, naglimisa, anong ginawa niya? Kinuwento niya sa obispo, ang ginawa niya, Father, nakatipid po ako ng 8 pesos. Bakit? Anong ginawa mo? Sabi sa kanya ng Bishop. Ako Bishop, ganito po ang ginawa ko. Ang ginawa ko, imbis na sumakay ako ng jeep, tumakbo na lang ako, sinabayan ko ng takbo yung jeep. Hindi ko kailangan magbayad na hatipid ako ng 8 pesos. Kapag sabi ng Bishop, ikaw naman, magtitipid ka rin lang, hindi mo pa nilakihan. Kung ako sa iyo, sinabayan ko ng takbo yung taxi, di mas malaki hatipid mo. Kailangan natin kumita. Pakitabi ka friends sa kanan, repeat after me, friend. Kailangan ko ng pera. Sa kaliman ng friend. Sabi ni John, dapat kumikita. Paparinig ka pa po tayo. Doon yun ang kita. Ano ba ang pagkakaiban ng tao sa pera? Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Yung pera may tao. Wala na sa loob. May tao, wala pera. Pero, pag nagdasal tayo, the Lord will bless us abundantly. Hindi rin po masama na enjoyin mo ang pera na kinita mo ng parangal. Ako po, pwede naman ako mag-cheap kesa sumakay ng FX na aircon. Pero napansin ko, kapag nag-jeep ako, lahat ng alikabok sa mundo nasa agad ko. Tapos, pag meeting na, walang gustong pumating sa akin. Tapos, pagod na ako. Pagod na ako, palipat, napansin ko, pag aircon ang sinasakyan ko, mas tumatagal ako sa meeting at mas nakaka-attend ako ng mas maraming meeting. Ang gusto ko lang po sabihin, pagdating ko rin sa bahay, kapag aircon yung sinakyan ko, meron akong oras para makipagkwentuhan sa misis ko. Meron din akong oras, hindi pa ako masyadong pagod sa assignment at aking anak sa math. Kasi pag pagod na ako, hindi na ako makagawa ng mga bagay na ito. At kapag ako po ay naghahanap buhay, ay earn money, hindi lang para sa aking sarili, para kanino. Tanungin niyo ko, kanino? Kaya po ako kumakayod ng mas malaki. Number 1, para mas malaki ang gift na may bibigay ko sa waiter na nagsisilbi sa akin. Para po makapagbigay ng mas maraming merienda doon sa nagka-traffic, sa gitna ng kalsada, sa init ng araw, para huwag naman siyang may stroke. Para matatagal ang binibigay ko sa kanya at para mas makapagbigay ako ng mas malaki sa fees. Pwede kayo pumalak. Kailangan kong kumita, hindi lang din para sa akin. We need to earn money. Pakitabi ng friends. Ano repeat after me, friend? Love yourself. Earn money. By the way, pag member na ng 1KG, meron tayo darating na seminar, The 8 Secrets of the Truly Rich. Libre yan pag member ka ng 1KG. Okay, number 3, you need dreams. Kailangan mo ng pangarap. Pakitabi ka ng friends, kaliwan repeat after me. Pagsabi, friend, love yourself. Keep dreaming. Patuloy po tayo ng pangarap. Kailangan po natin ito para mahalin ang ating sarili. May mga kapitero na uusap sa atin na puro ng mga martilyo. Ang hawak natin, kailangan mangarap tayo. Pangarap ko, maging magaling ko sa computer. Paglipas ng 2 linggo, nakita kagad sila sa akin na ako, brad, at wala pangarap ko. Ang galing-galing ko na mag-computer. In fact, ang browser ko, nagyabang yung sasabi niya, ang browser ko, kapitero ko, 2. Ang browser na ginagamit ko, Internet Explorer. Sabi, wala ka sa browser na ginagamit ko, Mozilla Firefox. Napaghahalo-halo, no? Marami dahil sa kabiguan sa buhay ayaw ng mangarap. Yung iba naman, kasi natupad na yung mga pangarap na tumigil na sa pangangarap, bumarahin na. Marami na ganito ang kanilang sitwasyon. Meron pong survey na ginanap sa atin ngayon, ang mga Jesuits, nagbigay sila ng survey sa mga tao.
anak at parehong magulang, nanay at tatay. Pag tinanong mo raw ang mga estudyante, anong pangarap nila sa buhay? Ang pangarap ng mga estudyante, mag-graduate, maging doktor, maging abogado, at pagkatapos magkaroon ng mabuting trabaho pag nag-graduate. Pag tinanong mo ang tatay, ano ang pangarap ng tatay, bagong auto, mag-promote ako sa trabaho, kumita ng malaki dahil sa sana makakuha ko ng malaking project. Pagdating sa nanay, tinanong yung nanay, ano po ang pangarap ninyo? Ang sabi ng nanay, ang pangarap ko, makagraduate ang anak ko. Maging doktor ang anak ko, maging abogado, at pagka nag-graduate sila, magkaroon ng mabuting trabaho. Sabi ng interviewer, Mami, hindi po pangarap ng anak niyo ang tinatanong ko. Yung pangarap ko, ito niyo. Kaya nga, yun na. O sige, ito rin ang pangarap ko. Sabi ng interview, sana magkaroon ng bagong auto ang mister ko, sana mag-promote siya sa trabaho, sana makakuha siya ng malaking project para kumita siya ng malaki. Mami, hindi po pangarap ng mister niyo ang tinatanong ko. Yung pangarap ko ninyo. Kaya nga, sabi ng nanay, mothers in the house, please continue dreaming. You deserve to dream. Your kids have their dreams. Your husbands have their dreams. You need to have your dreams as well. You need to have your own dreams. Mabuti po na iniintindi ninyo ang inyong asawa na mabuti iniintindi ninyo kami. But please, dream again for yourselves. Kami pong mga anak ninyo, kami pong mga asawa ninyo, ikaliligaya namin ang ikaliligaya ninyo. You will make us happiest if you fulfill your dream. If I see my wife fulfill her dreams, I'm prancing around like a nut. I'm so happy for her. Kasi mas mapaglilingkuran mo ang pamilya mo if you become the best that you can be. If you receive the blessings that God wants you to receive. Mangarap ka muli. Kung gusto mong paligin ang beba mo, may aerobics tayo dito. Pagtanong-tanong ka, magpaganda ka. Mangarap ka. Ano yun? Pagsunod ka sa Novena to God's love. Pakikapig ang friends sa kaliwa, repeat after me. Friend, keep dreaming. Number 4, you want to love yourself? You need to be you. Sabay-sabay sabihin. You need to be you. Pakisula, pakisabi sa friends sa kaliwa, friend. Love yourself. Be you. Huwag yung sa text, who you. Di ba? Be you. Kung ano ang hilig mo, marahil itong kailangan mong ipursu. Meron isang kuba, inaalas ka siya ng buong eskwelahan. Ang tawag sa kanya, kuba. Ang ginawa niya, dahil hilig niya magkarate at kung fu. Nag-aral siya ng karate at kung fu. Sabi niya, kung hilig ko, pagpagaling ako sa karate at kung fu, wala nang mga alas ka sa akin. Ang galing mo na, sabi niya sa akin, nagkwento, Brad, magaling ka sa karate at kung fu, hindi ka ba inaalas ka, naku ba, hindi na bro. Ano ang tawag sa'yo? Tinanong ko, sabi niya sa akin, tawag na lang sa akin, Ninja Turtle. Friend, ano ba ang hilig mo? Pwede ko ba ako magkwento? Sobrang hilig po kumanta ni Roman. Si Roman, lahat ng amateur singing contest sinalihan. Ay, napakagaling ng showmanship. Swabe ang boses. Hanit ang stage presence. Kumikero pa. Caring-caring niya ang audience. Pero talo siya palagi sa amateur singing contest. Tanungin niyo ko bakit? Kasi ang kanyang contest piece na ginagamit at inaawit mga kanta ni Frank Sinatra at ni Perry Como. Hindi ko po kilala yan. Kilala niyo siya? Kilala na kayo. Nagkwento lang sa akin yan. Nagtatay ko, Frank Sinatra, Perry Como. Kasi pangarap niya na maging Frank Sinatra or Perry Como of the Philippines. Pero hindi pa man siya tapos kumanta, is na ang pangalan niya. Bakit? Bisaya po kasi si Roman kababayan ko. Matigas mag-pronounce ng lyrics, I did it my way. Ang pinagkakawalan mo, hindi lang nag-judge. Pati na mga audience, kung wala ka sa kalahati, ang kanta, wala nang pag-asa panalo. Biglang napaisip sa Roman. Sabi niya, bakit? Kasi pipilitin kong awitin, yung hindi ko naman awitin. Dapat ang inaawit ko yung laman ng aking puso, lalo na ng aking dila. Ang ginawa niya, sumulat siya ng sarili niyang awitin. Tagalog ang lyrics, pero ang audience mga Bisaya.
Para kahit sumablay yung pronunciation niya, pasok pa rin sa mga listeners. Tapos, pag mga Tagalog na nakikinig sa kanya, comedy ang dating. Patok na patok, enjoy yung mga tao. Dumating ang timala sa buhay ni Roman. Alam niyo ba, na nakagawa siya ng mahigit sa 25 albums. Ilan dito sa mga albums na ito ay platinum. Meron pang iba double platinum. Sumikat dahil komedyante magaling. Lumabas sa 50 pelikula. Ang kumpleto kong pangalan niya, Roman Tesorio Villame. Mas kilala niyo siya sa pangalan Yoyo Villame. Friend, you need to be you. Huwag kang manggaya o magkunwari. Mapapagod ka! You will not be able to save her life. Kung paano pag ginawa ng Diyos, doon ka magiging maligaya, doon ka magiging successful. Pagluluto ba ang hiling mo? Pagiging chef ba ang calling mo? Computer multimedia enthusiast ka ba? O atleta ka ba? You need to be yourself. You need to be faithful with how God has made you. Psalm 139 verse 14, at sabi po dyan, you are fearfully and wonderfully made. Pagtabi ng friend sa kaliwag dito after the friend. Love yourself. Kilalanin mo ang sarili mo. Number 5, I'd like to end, you need love. Sabi-sabi, you need love. You need love. Sino dito sa inyo ang nais ninyong namnamin? Ano ba ang Tagalog? Say for life, namnamin ang buhay. Sino dito sa inyo nais ninyong namnamin ang buhay? Pakitaas ang kamay, nagsama. You want to love yourself, invest in relationships. Ang tinuturo po natin palagi sa feast, life is all about relationships. And you need to invest in relationships if you want to save your life. Yung iba, piso na nga lang ang i-invest, ayaw pa. Meron ako tinext minsan, sabi ko, aaminin ko sa iyo. Sabi ko sa text, sa lahat ng mga nagka-text ko, ikaw ang gusto ko. Masaya kang ka-text. Ibang-iba ka sa kanila. Kasi hindi ka nagre-reply. Mapag-text ka ng asawa mo, mag-reply ka naman. Kung wala kang ginagawa, nakaupo ka lang, text your friend. Kaya ako happy ang mga kliyente ko sa akin, ang ginagawa ko. Yung customer ko po na nasa aking cellphone sa directory, kapag hindi ba tumarating yung pamilya ko, I will scroll my directory. I'll say a prayer for them, and then I'll text them and I'll tell them, I just pray for you today. May God bless you. Yung pong sekretary sa opisina gumagawa ng workbook, kapag hindi ba tumarating yung pamilya ko, I'll send a text message to my workmates and I'll say, it's always been a pleasure working with you. You make my life much easier. You're a blessing to my wife. God bless you. You want to invest in relationships. Ito ang isa sa mga katotohanan na pundasyon ng feast. If you want to save your life, you want to create relationships, nurture relationships, enjoy and savor your relationships. Asawa, anak, extended family, friends, pinag-uusap-usapan natin yan. At paulit-ulit ko kung babalikan. Maniwala kayo sa akin. Ulit-ulit ko sa inyo na parang sila ng plaka hanggang hindi ba tayo nakakarating sa langit. Hanggang sa ulit-ulit ko sa inyo. I'll show you a video about nurturing relationships. Pakilasan niyo sa
your stand. Luke chapter 5, verses 15 to 16. Jesus honored his needs. He secluded himself, withdrew to lonely places to pray. Psalm 149, verse 4 says, 14 says, "You're fearfully and wonderfully made." Jesus honors and honored his needs. And he honors your needs too. He wants you to save your life. Ako po, may dasal ako sa inyo. Tanongin niyo kung ano? Sayang, no? Wala na akong oras na ubusan. Pero kung may panahon kayo, mamaya mag-attend kayo ng silent session. Meron tayong magandang kanta na prayer na kakantahin. We can participate. So, if you don't have time, so hindi nabutan ito, at least yung talk ko, abangan nyo sa second session. Meron tayong special language. My prayer is that you will grow old as you invest in relationships. You grow old with the people you love. And the relationships that we invest into. Yan po ang magdadala sa atin to save our life until magpagitan tayo sa langit. Let's pray together in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's put a hand over our chest. Panginoon, repeat after me, please, Panginoon. Salamat sa inyong paanyaya na kami ay magpahinga, tumanggap ng yaman, muling mangarap, maging totoo sa aming sarili, at tumanggap ng pag-ibig. Kung ikaw ay aming tinatanggap sa aming puso, tinatanggap na namin ang lahat. Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Ikaw lamang ang magbibigay ng kaganapan sa aking buhay. Aking itinatakwil ang lahat at hindi naaayon sa iyong kalooban upang magpililaan sa pagpasok mo sa aking puso. Thank you for the joy of savoring life. Because joy has a name. His name is Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. You are my life. And I want to savor you for the rest of my life. Panginoon, itinataas po namin ang aming lubingan to God's love. Nakataas po dito lahat ng aming pangarap. Tinuruan mo kami muling mangarap. Lord, we are lifting up our dreams to you. Ikaw na po ang bahalang sumagot nito sapagkat ikaw ang pinanggagalingan. At salamat, ipinaalala mo sa amin na kaloob mo na kami mangarap mo. And Lord, we thank you for the gifts that you gave to us. We want to lift up our love offering and love. Father, in the name of Jesus Christ, you know the petitions written here. Amin pong itinataas, ngunit bago pa namin isulat ang una, ang mga papuri at mga kailangan namin nilalagay. Panginoon, ang kaloob namin gift sa loob na ito ng envelope is the expression of our faith and love and participation in our mission. We are giving our all in faith. Thank you, Lord. And Lord, I pray for those who are giving. May you bless them and return the favor to them a millionfold. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Those who are not doing anything and you were late for the first session, please. For us to savor life, that's what we want to do. Self-care. Ano yung number one? What's number one? You need rest. Number two? You need money. Number three? Tama. Number three? You need dream.
Number 4, you need to be you. And number 5, you need love. You nurture relationships. Sino dito kasama mo ang friend mo na nagpunta sa feast? Kasama mo ang ka-ministry mo, music ministry, dance ministry, ushers ministry. Kung wala kang ministry, sumali ka dito sa amin. Ha? Kasama mo ang asawa mo, anak mo. Kasama mo. Okay, we nurture relationships. I'll teach us a song. Okay? Itong song na to, alam nyo na, hindi ko ito awitin. Pero maganda, awitin natin lahat. At sabay-sabay natin matutunan. Habang ina-awit natin, I'll ask you to simply hug the friend and